Gusto ko lang pong ibahagi ang nangyari sa anak ko tungkol sa kanyang guro. Grade 1 pa lang po siya, inaamin ko pong mabagal pa siyang magsulat at magbasa. Isang araw, umiiyak siyang nagkwento sa akin, hinagis daw ng teacher ang gamit niya sa sahig dahil mabagal siyang magsulat. Nahihiya raw po siya at kita ko sa anak ko na nasaktan siya, lalo na't sa lahat ng tao ang teacher pa ang gumawa noon. Nag-message po ako sa teacher para kumpirmahin ang kwento ng anak ko. In fairness, inamin naman niya. Sabi niya, napagalitan daw ang buong klase, hindi lang ang anak ko. Pero aaminin ko pong nasaktan ako bilang magulang. Hindi po kasi sanay ang anak ko sa ganitong trato. Kaya habang nagkakwento siya, halos maiyak na rin ako. Ang sabi pa po ng teacher sa akin, hindi naman pwedeng siya ang aantayin ko matapos. Kaya gusto ko pong itanong, mali po ba na kinausap ko ang teacher at tama po ba ang ginawa niyang paghagis ng gamit ng anak ko? Hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin ang sakit. Hindi na po ako muling nag-reach out dahil natatakot akong baka pag-initan ang anak ko. Okay, I asked permission from this mom if I can use her letter. We rewrote it so that we changed some details for her privacy, to protect her privacy. Okay, first of all, maraming salamat sa pag-share dahil according to the mom, ayaw na pong pumasok ng kanyang anak. And syempre, yun ang ayaw nating mangyari, yung ayaw na nilang pumasok dahil may traumatic experience sila sa loob ng classroom. Tapos ang gumawa pa ng traumatic experience ay yung teacher. Ang unang tanong niya ay, tama po bang kinausap niya yung teacher niya? Tama naman po kasi po may mga kwento ang ating mga anak sa atin na kailangan nating i-verify sa teacher kung ito ay totoo. So tama po na verify ninyo kung yung mga nangyari at umamin naman si teacher na inihagis niya yung gamit. Sinabi pa niya na hindi lang naman siya nagalit sa anak nung nanay na yon kundi sa buong klase. Yung pangalawa niyo pong tanong ay, tama ba na inihagis? Categorically, hindi po yun tama. It does not matter if galit siya. It does not matter if hindi po natapos ang anak ninyong matapos sa activity. And it doesn't matter if it happens in a public or a private school. It doesn't matter if a teacher is angry because in anger, pwede po kayong magalit sa mga estudyante ninyo. Iiwasan niyo po yung mamahiya. Dahil dignidad rin po nung estudyante ang kailangan nating protektahan. Pwede po tayong magalit sa kanila, hindi po natin pwede silang pinapahiya. Iba po yun. And we cannot shame them to obedience. Hindi po bibilis silang magsulat kapag tinapon natin ang gamit nila. Actually, hindi ko po nakikita yung goal ng pagtapon ng gamit. It's just to show power and to instill fear and to get obedience or immediate obedience, which will not happen if we are assessing skill. Kung bilis po ng pagsusulat, paano po bibilis yun kung itapon niyo po yung gamit at matakot po sila sa inyo? Hindi po yun bibilis. Hindi po yun miraculously bibilis. Okay? Pangalawa, it does not justify um, kahit mabagal silang magsulat dahil ang level po ng batang ito ay grade 1. So, imbis na tulungan po natin, aba, nagpakita pa tayo ng init ng ulo sa kanila. They're not doing anything naughty. Hindi po sila nagmi-misbehave. Mabagal lang po silang magsulat. Hindi po yun kasamaan ng ugali. Yun po ay skill na kailangan nating tulungan dahil tayo po ang guro. Tayo po ang adult sa classroom. Pero ang tantrum po na yon ay para po kayo ang minor. So, hindi po pwede yon mga teachers. It does not justify even if it is in a public school. Kasi may mga nagko-comment na, "Naku Teacher Tina, yung mga sinasabi mo pang private school lang." Hindi ko po naiintindihan yun.
Ang dignidad po ng bata, it knows no socio-economic status. Ang pagrespeto po sa estudyante hindi po nag-iiba kung estudyante siya sa private school or sa public school because it goes against everything a teacher stands for. Ah, may mga nagsasabi, "Ay teacher hindi niyo naman kasi alam yung mga estudyante ng public school ibang-iba." Um, Opo, pero yung pagbigay po natin ng dignidad sa kanila pare-pareho po 'yan. Wala pong kinikilalang private o public. So kung gusto po nating respetuhin tayo ng mga estudyante natin, kailangan din po nating respetuhin ang dignidad ng ating mga estudyante. Naawa po ako dun sa nanay kasi parang kine-question pa niya yung sarili niya, kung tama ba na kinausap niya yung teacher. Ayaw niyang i-report kasi pag-iinitan daw ang anak niya. So ganun lagi ang sinasabi sa akin every time I say, "Please report it," para hindi na po maulit. Ang sinasabi nila, baka po pag-initan yung anak ko at nangyayari po talaga yun, sadly. So sa mga teachers po na naniniwala na ng ganong klaseng pananakot sa estudyante ay effective, I can show you a lot of studies that will show otherwise. You can probably tell me, "I've been doing this for 30 years." Paano po siya naging effective? Effective lang po siya para tumahimik ang klase dahil sa takot. Hindi po siya effective sa learning. So sa nanay po na nag-share ng kwentong ito, marami pong salamat sa pag-share ninyo. Mali po ang ginawa ng teacher. There is no justification sa pagtapon ng gamit, sa pamamahiya. Dahil tingnan niyo ang nangyari, ayaw nang pumasok ng bata. And then we leave the parent feeling like she is an inadequate mother and the student is an inadequate child. That is not how we help our students. So itigil na po natin yung pamamahiya, yung pagtapon ng gamit, calling them names, and making the parents feel like it's their fault. Makipagtulungan po tayo sa mga magulang. At sana po ang goal po natin ay mas gugustuhin pang pumasok ng bata sa eskwelahan because they feel safe in the company of their teachers and they want to learn more. Kasi yun naman po lahat ang goal natin.